Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatuto ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Masarap sa pakiramdam kapag meron tayong achievement na naaabot. Nakaka-proud kapag nakuha na natin ang isa sa mga goal natin sa buhay. Kung minsan ay dahil sa labis tayong nasisiyahan sa mga tagumpay natin, ay naikikwento natin ito sa ibang tao upang makapagbigay ng inspirasyon. Subalit may ibang tao na kapag kwentuhan mo ng iyong achievement sa buhay ay iba ang dating sa kanila. Inaakala nila na ikaw ay nagyayabang lamang at yon ang maaaring maging dahilan upang gawan ka nila ng hindi maganda. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga listeners mo. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Ako nga pala si Kurt, 30 years old at nagtatrabaho bilang isang freelance virtual assistant. Hindi mayaman ang pamilyang pinanggalingan ko. Ang totoo nga niyan ay naranasan kong isang beses lang sa isang araw na kumain. Dahil wala kaming pera noon. Ilang beses akong inuutusan noon ni Mama na mangutang sa karinderya ng ulam. At hiyang-hiya ako kapag ginagawa ko yon. Hindi ko kasi maunawaan kung bakit pati pang ulam ay kailangan pa naming utangin. 7 kaming magkakapatid at ako ang pang-5. Kumbaga isang kahig isang tuka ang sitwasyon namin noon, Papa Dudut. Hindi na rin nakapag-aral ng college ang mga kapatid ko na mas matanda sa akin. Alam ko na ganun din ang mangyayari sa akin pero gusto kong maiba ang takbo ng buhay ko at ng aking pamilya. Ako ang class valedictorian nang makatapos ako ng high school. Kaya naman nakakuha ko ng full scholarship sa isang school na malapit sa amin. Kahit alam ko na hindi kakayanin ng mga magulang ko ang pag-aaral ko sa college. Kahit pamasahe at baon na lang ang gagastusin nila sa akin ay nagpatuloy pa rin. Nangihinayang kasi ako sa full scholarship, Papa Dudut. Nagtrabaho ako sa isang fast food restaurant sa bayan. Pinagsabay ko po ang pag-aaral at pagtatrabaho para sa kagustuhan ko na makapagtapos ng kolehiyo. Hindi naging madali ang lahat, Papa Dudut. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko at huminto sa pag-aaral. Dahil nahihirapan ako. Halos wala na akong tulog. May mga araw pa na 24 hours akong gising. Sa awa naman ng Diyos ay hindi niya hinayaan na magkasakit ako. At makalipas ang 4 na taon ay nakapagtapos din ako. Mayabang man na pakinggan, pero proud akong sabihin na sarili ko ang nagpatapos sa akin sa kolehiyo. Nang makatapos ako sa pag-aaral ay alam ko na yun na ang simula ng totoong laban ko sa buhay. Nagtrabaho ako noon sa isang ahensya ng gobyerno. Inipon ko ang mga una kong sahod at tinipid ko ng sobra ang aking sarili. Nang magkaroon ako ng sapat na pera ay bumili ako ng freezer at mga frozen goods para merong pang negosyo sina Mama. Yun talaga ang inuna ko kesa sa mga material na bagay na alam kong makapagpapasaya sa akin. Ang nasa isip ko kasi talaga ay ang guminhawa kahit papaano ang buhay ng aking pamilya. Ayokong mauwi sa wala ang pinag-aralan ko.
Gusto kong gamitin yon para mabago ang buhay ng aking pamilya, Papa Dudut. Sa pagtitinda ni na mama ng frozen goods ay naging okay kahit papaano ang aming buhay. Doon na kami kumukuha ng pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Sinabi ko rin sa nanay ko na mag-ipon kahit paunti-unti. Kahit barya lang araw-araw ay malaki na ang magagawa kapag naipon yon. Kahit nakikita ko na kahit papaano ay nakakaraos ang pamilya ko sa araw-araw ay hindi pa rin ako tumigil sa pagtitipid sa aking sarili. Bumibili naman ako ng para sa sarili ko pero pinag-iisipan ko pa rin yon ng ilang beses bago ko bilhin. Mas nag-focus ako sa pag-iipon para kung sakali na may maisip akong okay na business ay hindi ko na poproblemahin ang puhunan. Palagi kong iniisip ang mga paghihirap na pinagdadaanan namin noon. Kaya ganon ako mag-isip, Papa Dudut. Ayoko na kasing bumalik kami sa ganong sitwasyon. Kahit na meron akong regular na trabaho ay sumubok pa rin ako na magkaroon ng side job. Tumatanggap ako ng mga editing job kagaya ng pag-i-edit ng manuscript at kung ano-ano pa. Kahit maliit ang kita sa side job ko ay ayos lang sa akin basta merong pumapasok na income sa akin. Sa pag-edad ko ng 25 ay bumili ako ng sarili kong motor. Para meron akong service kapag pumapasok ako sa trabaho. Ang pagbili ko ng motor ang naging dahilan para makaisip akong mag-buy and sell ng mga helmet na ginagamit ng mga rider na kagaya ko. Papadudot yon ang naging negosyo ko. Nung unay walang bumibili. Kaya ginamit ko ang Facebook para maghanap ng mga buyer at nakahanap naman ako. Hindi man ganun karami ang bumibili, at least ay meron pa rin at okay na sa akin sa ganun. Naniniwala kasi ako na darating din ang araw na magiging maganda ang benta ko sa business na yon. Lahat naman ng malaki ay nagsisimula sa maliit. Doon ko na rin nakilala si Erica na naging girlfriend ko. Isa siyang event singer at may gig din siya sa iba't ibang bar. Kumakanta si Erica kasama ang banda niya noong Christmas party namin at unang kita ko pa lamang sa kanya ay nagkaroon ako ng interest sa kanya. Nilakasan ko ang loob ko na makipagkilala sa kanya at yun na ang naging simula ng aming pagkakaibigan hanggang sa niligawan ko siya at sinagot naman niya ako. Very supportive si Erica sa mga ginagawa ko, Papa Dudut. Naintindihan niya ang mga priority ko sa buhay kaya alam ko na siya ang tamang babae para sa akin. Hindi siya ma-demand sa oras dahil alam niya kung gaano ako kabisi na tao. Nang ma-discover ko ang trabaho ng isang virtual assistant, ay pinag-aralan ko yon. Nainganyo kasi ako ng isa kong kaibigan na ganon din ang trabaho. Sabi niya ay ayos ang kita sa ganoon at kung minsan ay pwede ka pang magbakasyon habang nagtatrabaho. Maaari mong dalhin ang trabaho mo kahit saan basta may maganda kang internet connection. Pinag-aralan ko muna ang pagiging virtual assistant. Nang alam ko sa sarili ko na kaya ko na ay naghanap ako ng kliyente. At kahit na hindi ganoon ang unang sahod ko ay naging masaya pa rin. Pinagsabay-sabay ko ang regular job ko, ang business ko at ang pag-virtual assistant. Nang makita ko na malaki pala talaga ang kinikita sa pagiging virtual assistant, basta masipag ka at matyaga at willing kang matuto ng bagong skills ay tuluyan ko nang binitawan ang regular job ko para mag-focus sa pagiging virtual assistant. Nakabili na rin ako ng maayos na laptop na siyang ginagamit ko sa aking pagtatrabaho. Para bang naging blessing in disguise ang pagpo-full time ko sa pagiging virtual assistant. Dahil biglang pumasok ang pandemic dahil sa bahay lang ako nagwo-work. Naging malakas din ang benta ko sa helmet dahil marami ang naging rider noong kasagsagan ng pandemya dahil sa mga food delivery.
Wala akong ginawa kundi ang magtrabaho at mag-ipon. Nakakuha na rin ako ng sarili kong bahay at isang sasakyan na niloan ko sa bangko. Hindi na rin hirap ang pamilya ko sa buhay at hindi na kami nagkakaproblema pa sa pera. Unti-unti na rin naming napapaayos ang aming bahay, Papa Dudut. Pero kahit na nakikita ko na umaangat na kami sa buhay, ay hindi ko pa rin binawasan ang sipag ko sa pagtatrabaho. Si Erica naman ay patuloy lamang sa pagsuporta sa akin. Isa siya sa mga nagpapalakas ng loob ko sa tuwing pinanghihinaan ako, Papa Dudut. Last year ay naging maluwag na ang lockdown. Kaya kahit papaano ay nakakalabas na ako. Dahil sa matagal akong nasa bahay lang, ay naisipan kong mag-outing kami ng buong pamilya ko kasama si Erica. Nagla Union kami at doon ay may sinabi sa akin si Erica. Malapit na palang fiesta sa amin. Next month na yon. I-invite sana kita para makilala ka na rin ng family ko. Ani ni Erica. Nakakaya baka hindi ako magustuhan ng family mo. Pabiro kong sabi. Anong hindi, excited na nga silang makilala ka. Sila pa nga ang nagsabi na i-invite kita sa fiesta sa province namin. Saka palagi kaya kitang pinagmamalaki sa kanila. Ano, free ka ba ng last week next month? Tanong pa ni Erica. Oo naman, free ako. Saka pwede ko naman dalhin ang trabaho ko kahit saan. Gaano ba tayo katagal sa inyo? Turan ko. Siguro maximum na ang 1 week. Mahaba kasi talaga ang celebration ng fiesta sa amin. Pero sigurado ako na mag-e-enjoy ka. Pagkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko ng time na yon, Papa Dudut. Kinakabahan ako kasi haharap ako sa pamilya ng girlfriend ko. Excited kasi ang makakapunta ako sa probinsya ni na Erica. Sabik din kasi ako sa bakasyon dahil ang tagal kong nasa bahay lang. Hindi naman siguro na masamang i-treat ko minsan ang sarili ko dahil sa talagang subsob ako sa pagtatrabaho. Nang dumating na ang araw ng pagpunta namin ni Erica sa probinsya nila, ay ginamit ko ang sasakyan ko para hindi kami mahirapan na mag-commute. Kahit long drive yon ay ayos lang sa akin kasi kasama ko naman si Erica. Marunong din kasi siyang magmaneho at may lisensya rin siya. Kaya ang ginawa namin ay nagpapalit-palit kami ng pagdadrive kapag pagod na ang isa. Halos 7 oras din kaming nagdrive bago kami nakarating sa bahay ni na Erica, Papa Dudut. Malaki ang bahay nila at ang lupa ang kinakatayuan noon. Medyo luma na nga lang ang bahay nila pero masasabi kong matibay dahil gawa yon sa magandang klase ng kahoy. Ipinagamit muna nila sa akin ang kwarto ng kapatid ni Erica na nasa ibang bansa. Wala naman daw kasing natutulog doon. Siyempre nahihiya rin ako na magkasama kami ni Erica sa kwarto, lalo na't sinabi sa akin ni Erica bago kami pumunta sa kanila na conservative ang pamilya niya. Wala namang problema sa akin yon, Papa Dudut. Sa unang araw ko roon ay ipinasyal ako ni Erica sa mga magagandang lugar sa probinsya nila. Medyo malapit sila sa dagat kaya maghapon kaming nag-swimming. Ipinakilala rin niya ako sa pamilya niya na sobrang warm ng pag-welcome sa akin. Nagustuhan ko rin ang pagkain na niluluto ng nanay niya kasi lahat ay masarap. Pagsapit ng gabi tinawag ako ni Erica. Inaaya raw kasi ako mag-inom ng tatay at mga kapatid niya. Medyo nahiya pa nga ako pero ang sabi ni Erica ay kasali siya kaya hindi na ako dapat na mahiya. Pumayag na ako at nakijoin sa inuman nila. Medyo sanay naman akong uminom kaya ayos lang sa akin. Kahit inabot na kami ng madaling araw. Ang saya pala dito sa probinsya ninyo, Erica. Saka ang babait ng family mo. Sabi ko kay Erica nang naglalakad kami sa tabing dagat isang umaga. Sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Wala kang dapat na ikahiya sa kanila. Turan pa ni Erica. Parang ang sarap palang tumira dito kapag naikasal na tayo. Biruin mo sariwang hangin ang malalanghap ng mga anak natin.
ang nangangarap kong wika. Grabe ka, kasal at mga anak ka agad. Hindi ka pa nga nagpo-propose sa akin, pabirong wika ni Erica. Doon din naman kasi ang punta natin kaya dapat habang maaga pa ay pinagpaplanuhan na natin. Saka yung proposal, huwag kang mag-alala kasi mangyayari din yon. Gusto ko ay maging memorable yon sa'yo kasi isang beses lang yon mangyayari. Seryoso kong sambit. Alam ko naman pero naiintindihan ko rin kung hindi ka pa ready, Kurt. Alam ko na marami kang ginagawa at mga bagay na dapat unahin. Alam mo naman na palagi lang akong nandito para suportahan ka. Nakangiting wika pa ni Erica. Seryoso ko sa mga sinabi ko na yon kay Erica, Papa Dudut. Siya na kasi ang babaeng gusto kong makasama sa panghabang buhay at alam ko na ako na rin ang gusto niyang makasama hanggang sa pagtanda namin, Papa Dudut. Ang totoo ay binabala ko na talagang mag-propose ng kasal kay Erica at pinaghahandaan ko na ang bagay na yon. Gusto ko ay mag-propose sa kanya sa oras na hindi niya inaasahan para maging memorable yon sa kanya. Palagi ko ngang dala ang singsing na ibibigay ko sa kanya para ready na talaga ako anumang oras, Papa Dudut. Hindi ko napansin ang paglipas ng mga araw dahil talagang nag-enjoy ako sa bakasyon ko kina Erica. Isang araw bago sumapit ang araw ng mismong fiesta ay naging busy na ang buong pamilya ni Erica para sa pagluluto ng mga ihahanda nila. Nagkatay sila ng maraming manok at isang baboy. First time kong makakita ng kinakatay na baboy. Tumulong na rin ako sa kanila kahit pinipigilan ako ng nanay ni Erica kasi bisita raw ako. Sabi ko ay ayos lang. Wala rin naman akong kailangang gawing trabaho ng time na yon. Kinagabihan ay nanood kami ng amateur singing contest. Doon ay nakilala ko ang mga kaklase ni Erica noong high school na aksidente naming nakita. Inimbitahan pa nga ni Erica ang mga ito na magpunta sa kanila sa araw ng fiesta. Sa araw ng fiesta ay napakaraming bisita ni na Erica. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses akong ipinakilala ni Erica sa mga bisita nila bilang boyfriend niya. Ang sarap lang sa pakiramdam na very proud si Erica na ako ang boyfriend niya, Papa Dudut. Hapon nang dumating ang mga dating kaklase ni Erica. Bali 3 lalaki at 1 babae yon. Kumain sila at pagkatapos ay pumwesto na sila ng pag-iinom sa may likod bahay. May mga nagiinuman na kasi sa harapan kaya doon sila pinapwesto ni Erica. Inaya ako ni Erica na sumama sa pag-iinom sa mga dati niyang kaklase at pumayag ako. Masayang naging usapan namin. Karamihan ay pagbabalik tanaw sa mga experience ni Erica noong nag-aaral pa sila. Ako ay masayang nakikinig dahil natatawa ako sa mga kalokohan ng girlfriend ko nung estudyante siya. Medyo naging palagay na rin agad ang loob ko sa mga dating kaklase ni Erica dahil masaya silang kausap. Para bang kakilala na nila ako ng matagal, Papa Dudut. Nagiba lang ang atmosphere ng kwentuhan. Nang gumabi na at lahat kami ay lasing na. Di ba? Nanligaw sa iyo noon si Albert, Erica? Tura ng babaeng kaibigan ni Erica na si Antoinette. Sa sinabing yon ni Antoinette ay tinukso ng iba si Erica at Albert. Ang sabi pa nga ng isa ay mas mabuti raw na hindi nagkatuluyan sina Erica at Albert kasi mas napabuti si Erica sa akin. Mayaman daw kasi ako habang si Albert ay nagsasaka sa lugar nila. Wala namang masama sa pagiging magsasaka, marangal na trabaho yun, sabi ko. Teka, ano bang trabaho mo, Kurt? Mukhang big time ka kasi meron kang sasakyan, sabi pa ni Antoinette. Sinagot ko ang tanong na yon ni Antoinette, Papa Dudut. Sinabi ko na isa akong virtual assistant at nagbebenta ako ng helmet. Dahil sa lasing na ako ay napasobra ang aking pagkukwento. At kahit ang mga pinagdaanan ko sa buhay ay nasabi ko sa kanila.
Ikinuwento ko na laki ako sa hirap at halos wala kaming makain dati. Maging ang pagsisikap ko na makatapos sa college at lahat ng struggles ko dati ay sinabi ko sa kanila. Hanggang sa maging virtual assistant na ako. Itinanong ni Antoinette kung ano-ano ang naipupundar ko na. At sinabi ko na meron akong sariling bahay, lupa at sasakyan. Sa kasalukuyan ay okay naman ang kinikita ko. Kasal na lang pala ang kulang sa inyo ni Erica. Invited kaming lahat sa kasal ninyo ha. Tura ng isang kaibigan ni Erica. Hayaan ninyo at hindi pwedeng wala kayo sa kasal namin. Nakatawa kong sabi. Habang nagkakasiyahan kami sa pagkwekwentuhan ay napansin ko na tahimik na si Albert. Inisip ko na baka lasing na siya kaya siya ganon. Maya-maya ay nagpaalam si Albert na uuwi lang pero babalik din. Biniro pa nga siya ni Erica na baka tatakas ito at hindi na babalik pa. Iniwanan ni Albert ang cellphone nito bilang patunay na babalik pa ito sa inuman. Kaya hinayaan na lang namin na umalis na si Albert. Maya-maya rin ay bumalik na si Albert. Nagsabi lang daw ito sa nanay nito na nagiinom ito dahil hindi nakapagpaalam kanina. Yung isang kaibigan na lalaki ni Erica ang nagtatagay sa amin ng alak. Pero nang turn ko nang uminom ay si Albert ang nagtagay sa akin, Papa Dudut. Siya ang nagsali ng alak sa shot glass at inabot pa niya yon sa akin. Natatandaan ko na nakasawsaw sa shot glass ang hintuturo ni Albert. Hindi ko yun binigyan ng kung anong pagdududa. Dahil baka sa sobrang kalasingan niya ay hindi na niya napansin na nasa loob na pala ng shot glass ang isa niyang daliri. Agad kong tinanggap ang tagay na yon ni Albert at ininom ang alak. Madaling araw na nang matapos kami sa pag-inom at lahat kami ay lasing na lasing. Ang sarap pa nga ng tulog ko dahil tanghali na nang magising ako. Yun na rin ang araw ng pag-alis namin ni Erica. Hindi ba pwedeng mag-extend pa kayo ng 2 araw? Tanong ng nanay ni Erica nang paalis na kami. Hindi na po pwede, Nay. May mga gig na ako ngayong week sayang naman kung hindi ko yun pupuntahan. Hayaan po ninyo at hindi ito ang last na isasama ko rito si Kurt. Sagot pa ni Erica. Oo nga po tita, marami pa namang pagkakataon. Promise po kapag libre na ulit si Erica ay babalik kami kahit na walang okasyon. Wika ko. Masaya ako na kahit sa maikling mga araw ay napalapit na sa akin ang pamilya ni Erica. Kung ako lang ang masusunod, Papa Dudut, ay pwede pa ako magstay doon kahit na ilang araw na gusto ko. Si Erica lang talaga ang inaalala ko kasi meron siyang mga trabaho na hindi niya pwedeng i-cancel. Hapon nang umalis kami sa probinsya ni Erica. Medyo masakit pa ang ulo ko noon dahil sa pag-iinom namin noong isang gabi. Pero kaya ko naman na mag-drive. Saka nandun si Erica para palitan ako sa manibela kapag hindi ko na talaga kaya. Habang nagbabiyahe kami ay na-open ko yung tungkol kay Albert at kay Erica. Totoo bang nanligaw sa'yo dati si Albert? Tanong ko. Oo, pero high school pa kami nang ligawan niya. Hindi ko nga lang siya sinagot. Bakit? Nagsiselos ka ba? Pabirong tanong ni Erica. Hindi no, naitanong ko lang. Pero bakit hindi mo siya sinagot dati? May itsura naman si Albert, to be honest. Turan ko. Hindi sa lahat ng bagay ay itsura ang dapat na tinitingnan mo, Kurt. Ayoko sa ugali dati ni Albert. Siya kasi yung klase ng estudyante na palagi nakikipag-away. Barumbado siya dati. Buti nga't nagbago siya at hindi na siya kagaya noong high school kami. Tugon pa ni Erica. Ilang oras na lamang at makakarating na ako sa amin nang biglang makaramdam ako ng matinding pananakit ng ulo. Inihinto ko muna sa tabi ng kalsada ang kotse dahil pakiramdam ko ay paulit-ulit na pinupukpok ng martilyo ang ulo ko. May problema ka ba, Kurt? Ang nag-aalalang tanong pa ni Erica. Sobrang sakit ng ulo ko. Hangover siguro. Pwede bang ikaw muna ang mag-drive? Ang sabi ko. Okay, ako muna pero gusto mo bang dumiretso tayo sa ospital? Sa itsura mo kasi parang sobrang sakit ng ulo mo Ang sabi pa ni Erica. Wag na, hindi na kailangan. Pag uwi ko sa bahay ay iinom ako ng gamot at itutulog ko na lang ito. Mawawala din to kaya wag kang mag-alala sa akin. Ang sabi ko.
Nagpalit kami ng upuan ni Erica. Habang nagdadrive siya ay pinipilit kong matulog pero hindi ko magawa dahil sa pananakit ng aking ulo. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na kami sa bahay ni na Erica. Kinailangan ko na ulit na mag-drive pauwi sa amin. Nang makauwi na ako ay uminom ako ng gamot para sa sakit ng ulo. Medyo inaantok ako after kong mag-take ng gamot kaya nakatulog ako papadudot. Nang magising ako ay nawala ang pananakit ng aking ulo. Kaya inisip ko na simpleng hangover ang nangyari sa akin. Medyo nagtaka lamang ako kasi uminom na ako dati ng marami pero hindi ganun katinding hangover ang na-experience ko. First time na nangyari sa akin yon na parang binibiyak ang ulo ko sa sobrang sakit after kong mag-inom. Hinarap ko agad ang mga pinagagawa sa akin ng mga kliyente ko pagkagising ko. Normal na gabi lamang yon sa akin, magdamag akong gising para tapusin ang mga kailangan kong tapusing trabaho. Madalas ay tulog ako mula umaga hanggang hapon. Nasa gitna ko ng pagtatrabaho nang may kakaiba akong naramdaman sa aking tiyan. Kumukulo yon at parang kailangan kong gumamit ng banyo. Tumayo ako saglit at nagpunta sa CR para sana magbawas. Pero mukhang mali ang pakiramdam ko. Kasi hindi naman ako nadumi. Paglabas ko ng CR ay kumukulo pa rin ang tiyan ko. Nakita ko ang nanay ko na lumabas sa kwarto nila ni Papa. Sinabi ko sa kanya ang nararamdaman ko at tinanong ko siya kung meron ba siyang gamot para sa pagkulo ng tiyan. Nalipasan ka siguro ng gutom. Simula nang dumating ka ay hindi ka pa kumakain. Sandali at ipag-iinit kita ng ulam ha? Tapos ay saka ka uminom ng gamot, sabi ni Mama sa akin. Siguro nga ay tama ang nanay ko, Papa Dudut. Nalipasan nga siguro ako ng gutom. Kaya sinunod ko siya. Kumain ako at uminom ng gamot para sa tiyan. Ipinahinga ko muna ang sarili ko at natulog ako pagkatapos. Wala pa sigurong kalahating oras na nakahiga ako nang biglang humilab ng matindi ang aking tiyan. Para bang may kung anong meron sa tiyan ko na hindi ko maintindihan. Patakbo akong lumabas ng aking kwarto at nagpunta sa banyo. Sumuka ako sa toilet bowl at lahat ng kinain ko kanina ay nilabas ko rin. Natakot ako kasi may kasama yung itim na likido na hindi ko alam kung ano. Hinang-hinanga ako pagkatapos. Hindi ko muna sinabi sa nanay ko ang nangyari na yon dahil baka mag-alala siya. Kasing mag-alala ang nanay ko, Papa Dudut. Itinulog ko na lamang yon at umasa ako na kinabukasan ay magiging maayos na ang aking pakiramdam. The next day ay nanghihina pa rin ako. Hindi naman ako nilalagnat pero pakiramdam ko ay sobrang init ng pakiramdam. Paglabas ko ng kwarto at nang nakita ako ni Mama ay napansin niya agad na hindi ako okay. Sinabi ko na nanghihina ako at masakit ang aking buong katawan. Gamit ang thermometer ay kinunan niya ako ng temperature. Normal naman ang aking temperatura. Gusto na akong dalhin ng nanay ko sa ospital. Pero tumanggi ako. Ang sabi ko sa kanya ay kailangan ko lang magpahinga, Papa Dudut. Hindi pa man kami tapos mag-usap ni Mama ay nakaramdam ulit ako ng paghilab ng aking tiyan. Kaya takbo ulit ako sa banyo para sumuka. Sa pagkakataon na yun ay puro itim na likido na ang sinusuka ko. Sinundan ako ng nag-aalala kong nanay at nang makita niya ang isinuka ko ay nag-hysterical na siya ng matindi. Hindi na raw siya papayag na hindi ako magpunta sa ospital at baka raw nabubulok na ang bituka ko. Ako naman ay kalmado lang. Si Mama lang talaga ang natataranta. Sa ayaw at gusto mo, pupunta tayo sa ospital. Magbihis ka na at gigisingin ko ang papa mo, ang sabi ni Mama. Ma, hindi na kailangan. Magiging okay din ako, ungot ko. Hindi pwedeng masunod yung gusto mo, Kurt. Mamaya ay kung ano na yan. Mas maganda na malaman natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa'yo. Huwag nang matigas yung ulo mo, ang turan pa ni Mama.
Para hindi na mag-alala si mama sa akin ay sinunod ko siya. Ginising niya si Papa para eto ang mag-drive sa amin papunta sa ospital. Nang nasa ospital na kami ay himala na naging okay na ang pakiramdam ko. Inaya ko nang umuwi si ng mama, pero ang sabi ni mama ay mas maganda na ma-check ako. Ang totoo kasi ay hindi ko gusto ang nagpupunta sa ospital. Ewan ko ba, Papa Dudut. Nang ma-check ako ng doktor ay wala namang nakitang mali sa katawan ko. Sinabi ko na nagsusuka ako at sumasakit ang tiyan, kaya narestahan niya ako ng gamot para doon. Kung sakali raw na mas grumabe ang nararamdaman ko ay bumalik agad ako. Pagka-uwi ko sa bahay ay nandun si Erica at napansin ko kaagad na parang balisa siya. Yun pala ay napanaginipan niya ako noong isang gabi na patay na raw ako. Nasa kabaong daw ako at pinagpepiestahan ng napakaraming ipis at uod. Alalang-alala siya sa akin kaya nagpunta siya sa bahay namin. Panaginip lamang yon at ang panaginip ay kabaliktaran ng nangyayari sa totoong buhay. Kaya huwag kang mag-alala sa akin. Pagpapakalma ko kay Erica. Kahit na, ngayon lang kasi ako na naginip ng ganon tungkol sa'yo. Kaya hindi mo maaalis sa akin na mag-alala, Kurt. Ang naluluhang sabi niya. Ayoko sanang sabihin kay Erica ang nangyari sa akin at ang pagpunta namin sa ospital ni na mama, pero si mama na mismo ang sumingit sa pag-uusap namin ni Erica. At sinabi niya na dinala nila ako sa ospital dahil sumakit ang tiyan ko at sumuka ako ng itim na likido na hindi namin alam kung ano. Medyo nainis ako kay mama kasi sinabi pa niya kay Erica. Mas lalo tuloy na dagdagan ang pag-aalala ni Erica sa akin. Akala ko ba ay wala akong dapat na ipag-alala? Kung hindi pa sinabi sa akin ni tita ay hindi ko pa malalaman ang nangyayari sa iyo. Ang nagdadamdam na turan ni Erica. Wala ka naman talagang dapat na ipag-alala kasi okay na ako ngayon. Masyado lang makwento yang si mama, nakangiti kong sabi. Kahit na pinag-alala mo lang ako lalo sa hindi mo pagsasabi sa akin, ani ni Erica. Iginit ko kay Erica na wala siyang dapat na ikabahala sa akin dahil nakapagpatingin na ako sa doktor at walang nakita na problema sa kalusugan at katawan ko. Umuwi na rin si Erica ng araw na yon dahil meron pa siyang trabaho. Ako naman ay bumalik sa pagtatrabaho. Habang nakaharap ako sa laptop ay medyo nahilo ako at humilab na naman ng malala ang tiyan ko. Lumabas ako ng kwarto at nagpanggap ako na wala akong nararamdaman dahil nasa may sala si mama at nanonood ng TV. Ayoko na malaman niya na masama na naman ang lagay ko. Muli akong sumuka ng itim na likido at ang mas nakakatakot pa ay meron yung kasama na maliit na uod na puti. Doon ko na naramdaman na may nangyayaring mali sa katawan ko. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit walang nakitang problema ang doktor sa akin. Ang ginawa ko ay ininom ko ang gamot na pinabibili sa akin ng doktor at umasa ako na yon ang magpapagaling sa akin. Naudlot tuloy ang pagtatrabaho ko dahil sa panghihina ko ng oras na yon. Pinili ko na ipahinga muna ang aking sarili kaya humiga ako at natulog. Nagawa ko naman na makatulog pero nang magising ako ay nilalamig ako ng sobra pero nakapagtataka na butil-butil ang pawis sa aking mukha. Hindi ko na tuloy maintindihan kung ano ang nangyayari sa akin, Papa Dudut. Kahit nangihina ako ay pinilit kong tumayo dahil oras na ng hapunan. Magtataka kasi ang nanay ko kapag hindi ako sumabay sa kanila. Kumusta na ang pakiramdam mo, Kurt? Tanong ni mama sa akin habang nagdi-dinner kami. Maayos na po. Magaling talaga yung gamot na nireseta ng doktor. Pagsisinungaling ko. Mabuti kung ganon. Ituloy-tuloy mo ang pag-inom ng gamot kahit maganda na ang pakiramdam mo. Ang payo pa ni mama. Ang totoo ay kabaliktaran ang sinabi ko ang totoong nararamdaman ko ng sandaling yon.
Nahihilo pa rin ako at walang tigil sa paghilab ang aking tiyan. Medyo nanlalabo na rin ang paningin ko. Pero pinilit kong umakto sa harapan ng pamilya ko na ayos lang ako, Papa Dudut. Ang ugaling yon ay nadala ko simula pagkabata. Kahit noong bata pa ako ay hindi talaga ako nagsasabi kahit may sakit ako o kaya ay nararamdaman na hindi maganda sa katawan ko. Ayoko kasi na mag-worry sa akin ang mga mahal ko sa buhay. Palagi kong iniisip na gagaling din ako sa sakit, kaya hindi na yon kailangang sabihin pa. Pero ng time na yon, kahit na anong gawin kong pagpapakita na ayos lang ako, ay hindi ko na kayang magpanggap. Parang hinahalukay na kasi ang tiyan ko at hindi ko na yon kayang tiisin pa. Sobrang sakit na talaga niya. Tumayo na ako at tumakbo papunta sa banyo, ngunit hindi pa ako nakakarating sa banyo ay sumuka na ako. Nahindik ako kasi ganun ulit ang lumalabas mula sa bibig ko. Itim na likido na may kasamang mga uod. Bukod pa roon ay may nakita akong isang kulisap na may pakpak. Nang makita yon ng pamilya ko ay natakot din sila. Ako ay hinanghinana ng sandaling yon at napaupo na ako sa sahig kasi hindi ko na kayang tumayo at maglakad. Si Papa ang bumuhad sa akin para dalhin ako sa aking kwarto. Inihiga niya ako sa kama at tinanong nila kung ano ang nararamdaman ko ng sandaling yon. Nangihina po ako. Pakiramdam ko ay lantang gulay ang katawan ko. Pag-amin ko. Ano ba kasi ang nangyari sa iyo, anak? Bakit ka nagkakaganyan? Umiiyak na si Mama. Nagpatawag na ng ambulansya si Papa para dalhin ako sa ospital. Dinala ako sa emergency room at magdamag akong inobserbahan sa ospital. At may ilang test na ginawa sa akin pero lumalabas na normal ang katawan ko at walang makitang problema ang mga doktor. Kaya pinauwi ulit ako. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit tuwing dinadala ako sa ospital ay bumubuti ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Tapos nang makauwi ako sa bahay ay biglang sumasama ulit ang pakiramdam ko. Naging sunod-sunod na ang pagsuka ko nang nasa bahay na ako. Kaya meron na akong timba na may takip sa kwarto ko para hindi ko na kailangan tumakbo sa banyo kapag nararamdaman ko na nasusuka ako. 3 araw akong hindi nakapagtrabaho dahil sa kalagayan ko. Kahit ang pagtayo ay hindi ko kaya, Papa Dudut. Si Mama ang nagsabi kay Erica ng kalagayan ko kaya agad siyang pumunta sa bahay. Naiyak pa nga siya nang makita ako na nakahiga sa kama at hindi makatayo. Simula noon ay araw-araw nang nagpupunta si Erica sa bahay para i-check ang aking kalagayan. 1 linggo pa lang ang nakalipas, simula nang hindi na ako nakatayo sa kama ay grabe na agad ang ibinagsak ng katawan ko. Namayat ako at napakalayo na ng itsura ko sa dati kong itsura. Pakiramdam ko pa nga ng time na yon ay mawawala na ako. Kinatatakutan ko na ang matulog dahil baka hindi na ako magising. Ayoko pang mamatay, Papa Dudut. Marami pa akong pangarap para sa aking sarili at pamilya na gusto ko pang magkaroon ng katuparan. Gusto ko pang maikasal kami ni Erica at magkaroon ng mga anak. Tapos ay maninirahan kami sa bahay ko at doon na kami tatandang dalawa. Pero feeling ko ay hindi na magkakaroon ng katuparan ng mga yon dahil sa habang lumilipas sa mga araw ay humihina na ang katawan ko. Hindi na rin ako nagpadala noon sa ospital dahil ang sabi ni Papa ay baka merong kumukulam o nambabarang sa akin kaya ganon na ang nangyayari sa katawan ko. Una ay may pinapunta si Papa na albularyo sa bahay para tignan ang aking kalagayan. Ang sabi ng albularyo ay nakatapak ako ng duwende kaya pinaparusahan ako ng duwende na yon. May binigay siya sa aking baton na palagi ko raw ilagay sa ilalim ng unan ko para gumaling na ako. Pero lumipas ang ilang araw ay wala pa rin naging pagbabago sa akin. Hindi pa rin ako makatayo at araw-araw pa rin na sumasakit ang tiyan ko at nagsusuka. Sa pangalawang albularyo na pinapunta ni Papa ay sinabi naman na kinukulam ako. Meron daw babaeng nagkakagusto sa akin pero dahil meron na akong girlfriend
ay nagalit ang babaeng yon sa akin. Hinilot ng albularyong yon ang buong katawan ko para raw maalis ang kulam sa aking katawan. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng isang kwintas na may palawit na bato na hindi niya sinabi sa akin kung ano. Basta mabisa raw yon na pangontra sa kulam. Nangako pa siya na gagaling na ako makalipas ang 2 araw pero hindi yun nangyari. Mas lalo pa ngang lumala ang aking pakiramdam. Nararamdaman ko talaga noon na baka mawawala na ako. Kaya naisipan ko na ang mag-propose ng kasal kay Erica. Habang pinupunasan niya ng bimpo ang aking braso ay sinasabi ko sa kanya na buksan niya yung drawer sa tabi ng kama ko at kunin niya roon yung kulay pula na maliit na kahon at buksan yon. Nagulat si Erica nang pagbukas niya ng kahon ay tumambad sa kanya ang isang diamond ring. Tinanong ko siya kung handa pa rin ba siyang magpakasal sa akin sa kabila ng kalagayan ko at ang sagot ni Erica ay oo. Hindi raw nabawasan ang pagmamahal niya sa akin kahit pumayat ako ng sobra at hindi na makatayo sa higaan. Dahil sa pagpayag ni Erica na magpakasal sa akin ay nagkaroon pa ako lalo ng dahilan para gumaling. Yun nga lang ay parang wala ng lunas sa nangyayari sa akin na hindi namin malaman kung ano ba talaga ang dahilan ng pagbagsak ng aking katawan. May nirekomenda ang kumpare ko na magaling na albularyo. Bukas ay pupunta siya rito sa bahay, sabi ni Papa kay Mama. Narinig ko silang nag-uusap sa labas ng aking kwarto. 2 albularyo na ang tumingin sa anak natin pero wala sa kanila ang nakapagpagaling kay Kurt. Nagsasayang lang tayo ng pera sa kanila. Ang kailangan nating gawin ay dalhin si Kurt sa ospital, ang tura ni Mama. Pangako last na ito. Kapag hindi pa rin napagaling ng albularyo na yon si Kurt, ay saka natin siya dadalhin sa ospital. Pagbigyan mo lang ako kahit na huling pagkakataon. Nakikiusap na sabi ni Papa. Pinagbigyan ni Mama si Papa. Kinabukasan ay dumating ang albularyo na si Kuya Ismael. Hindi siya ganong katanda, siguro ay nasa 50s pa lamang siya. Unang kita pa lamang niya sa akin ay nasabi niya agad na hindi maganda ang aking lagay. Pinausukan niya ako at pagkatapos ay sinabi niya na merong lumason sa akin at ang gusto ng taong yon ay unti-unti akong patayin. Mabuti na lang daw at hindi pa huli ang lahat. Ayon kay Kuya Ismael, isang lalaki ang nakikita niyang gumawa nun sa akin. Nainggit daw ang lalaki yon sa akin kaya nito ginawa yon. Nagkaroon daw ng galit sa akin ang lalaking tinutukoy niya. Kinilabutan ako nang sabihin ni Kuya Ismael na nakuha ko ang lason. Nang bigyan ako ng inumin ng lalaki na yon na tinanggap ko at ininom ko. Bumalik sa alaala ko yung time na nagiinuman kami ni na Erica at pinatagay ako ni Albert. Siya lang kasi ang naisip ko na nagbigay sa akin ng alak tapos ay ininom ko. May mga ritual na ginawa si Kuya Ismael sa akin at ilang beses pa niya akong pinausukan. Sa huling pagpapausok niya ay sumakit ng sobra ang aking tiyan. Umiiyak na ako sa sobrang sakit kasi yun na ang pinakamasakit na nararamdaman ko sa aking buhay. Hanggang sa sumuka ako ng sumuka sa may timba. Puro itim na likido na may kaunting maliliit na uod at kulisap. Nang maisuka ko lahat ng yon ay na-feel ko na unti-unting gumaan ang aking pakiramdam. Nailabas mo na ang lahat ng lason sa katawan mo. Ligtas ka na. Ang tanging kailangan mong gawin ay magpalakas at maging maingat sa pagtanggap ng pagkain o inumin sa ibang tao, lalo na at hindi mo kilala. Paalala ni Kuya Ismael sa akin. Kinabukasan ay agad akong nakatayo at nakapaglakad. Nang dalawin ako ni Erica ay sinabi ko sa kanya ang hinala ko na baka si Albert ang may kagagawa noon sa akin. Baka kasi nayabangan siya sa akin noong nagkwento ako sa inuman ng mga achievements ko. Ang sabi ni Erica ay kakausapin niya si Albert pero pinigilan ko siya kasi hinala lang naman yun sa akin. Sinabi ko na lang na mag-ingat siya kay Albert kung sakali na magkikita sila kapag umuwi siya sa probinsya nila. Simula nang mangyari yon sa akin ay naging maingat na ako.
Hindi na ako tumatanggap ng inumin at pagkain sa iba't ibang tao, maliban na lamang sa pamilya ko at kay Erica. Ngayon naman ay nakabawi na ako ng lakas at nakabalik na sa pagtatrabaho. Pinaplano na rin namin ni Erica ang aming kasal ngayong taon. Ibinagpapasa Diyos ko na lamang ang taong lumason sa akin. Papa Dudut, naniniwala ako na pagsisisihan niya rin ang ginawa niya sa akin at sana ay hindi na niya yon gawin sa ibang tao. Lubos na gumagalang, Kurt. Huwag nating isipin na ang pagbabahagi ng achievement ng ibang tao sa atin ay isang uri po ng pagyayabang. Lalo na kung ito ay totoo. Gawin nating positibo ang ating pananaw at gawin nating inspirasyon ang kanyang pinagdadaanan at mga nakamit dahil maaari natin yung i-apply sa sarili natin. Hindi tama na gawan natin sila ng hindi maganda dahil lamang sa nayabangan tayo sa pag-share niya ng kanyang journey patungo sa tagumpay. Palagi nating tatandaan na ang masamang ginawa natin sa ating kapwa ay maaaring bumalik sa atin ng doble o triple. Magsumikap na lang tayo sa buhay upang marating natin ang narating nila o baka nga mas mahigitan mo pa ito pagdating ng panahon. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories na ina-upload namin. Sana po ay makapag-subscribe po kayo dyan at suportahan niyo po tulad ng pagsuporta ninyo sa Papa Dudut YouTube channel. Siyempre, sana po ay mapanood nyo ang Gianna Vlogs. Yan po ang aming weekly family vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.